Isang ama ang nagmagandang loob na patirahin ang anak sa naipundar niyang bahay sa murang halaga. Pero ang nangyari, nagkalimutan na nga sa upa nang babawiin na ni tatay ang bahay, tila inangkin na ito ng mga anak at itinaboy pa raw siya. Tatay! Gusto niya ng bahay, kaya ikaw, tsupi! Dumulog sa resibo ang 78 taong gulang na si Fidel. Hindi niya tunay na pangalan para ilapit ang kanyang problema. Taong 2018 daw na patirahin niya ang kanyang panganay na anak na babaeng si Riza at pamilya nito sa kanyang bahay sa Taguig. Para daw makatulong sa anak na nooy nangungupahan sa isang apartment sa halagang 10,000 piso kada buwan. Hindi raw siya nag-alinlangang patulugin ng mga ito sa kanyang tahanan. Ano ho nangyari ba doon sa bahay niyo? Yung mga anak kong yun, ang usapan namin, magpapamilya, pansamantala lang silang titira sa aking bahay. Opo. Pero, ang kasunduan, magbibigay sila sa akin ng sustento ng 3,000 per month. Para makasiguro, nagpa siya noon si Mang Fidel na gumawa ng isang formal na kasunduan. Ano naman to, tay? Ang katunayan na magbibigay sa amin ng sustento ng 3,000 per month. Ang binabanggit niyo sa akin, nakapagbigay pero ilang buwan lang. Isang taon. Makalipas ang halos isang taon, ang pagmamagandang loob ni Mang Fidel tila mauuwi pa sa hidwaan. Tumawag ako sa kanya, anak, gusto ko na sana lumipat dyan sa June or July. Abay, kasagot-sagot sa akin, hindi ka pwede dito lumipat, kinamumuhian ka namin. Naging malinaw ho ba sa inyo kung bakit ho suddenly, bigla ho kayong kinamuhian at pinalayas ho doon sa sarili niyong pamahay? Yun nga ang pinagtatakhan ko, bakit ganun yung anak ko na may usapan naman. Kung susumahin daw ni Mang Fidel, aabot na raw ng 180,000 pesos ang dapat ibayad ng anak. Kaya Hunyo ng taong 2022, matapos ang ilang hinding pinakinggang pakiusap sa anak at pamilya nito, pumunta na sa barangay si Mang Fidel para magsumbong at ireklamo ang anak. Pero hindi rin daw siya sinipot ng anak sa mga patawag ng barangay. Hindi rin sila sumunod. Maraming dahilan. January 2023, dumalo na raw ang anak niyang si Riza at ang asawa nito. Dito, nagkaroon sila ng bagong kasunduan na aalis ang mag-asawa. Pero magbibigay daw ng 30,000 si Mang Fidel para makalipat ang anak. Aba, bakit parang si Mang Fidel pa ang may utang ngayon? Ang usapan dyan na aalis sila sa March 30, 2023. Bukod sa hindi pagtupad sa mga usapan, nakatanggap din daw si Mang Fidel ng hindi magagandang salita mula sa sariling anak. Anak niyo ho yan. Anak ko Lalaki mismo. niyo, binigay Lahat. niyo lahat ng gusto. Hindi ko akalain na anak ko pa ang magbigay sa akin ng ganitong problema. Never akong inano ng ibang tao minura. Iikutan natin yung kanyang property kung saan siya pinalayas ng kanyang panganay na anak. Ito ang bahay nyo. Turo nyo nga ako sa camera. Mula ho rin yan. Papasok ka. Yung pagpasok mong ganyan, pang-apat na pinto, yun na yun, letter D. Si Mang Fidel mistulang outsider sa sarili niyang tahanan. Kaya nitong Lunes minabuti ng resibo na ilapit siya sa isang abogado para humingi na ng payo at upang malaman niya ang kanyang mga karapatan. Pagka may mga ganyang usapan, lagi i-put into writing. Whether sa magkapatid, sa mag-ama, sa magbayaw. So, pinangahawakan naman ng tatay na merong ganung usapan. So, kasi pagdating natin sa korte, laban na ng ebidensya. Dahil namayapa na ang may bahay ni Mang Fidel, malinaw na mahigit kalahati ng property ay sa kanya. So, yung 50% lumalabas, tigte 10%. Yung mga anak, kasama siya. Yung 50 niya na conjugal plus yung 10%, so meron na siyang 60% doon. But nonetheless, since may 10% yung anak niya na share doon, co-owner yun, hindi natin pwedeng paalisin yun. Pero dahil may pirmado at notaryadong kasunduan, may laban pa rin daw si Mang Fidel. Bilang tenant, kung hindi siya nagbabayad, pwede talaga siyang paalisin, di ba? At nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay na binibigyan lang sila ng palugit hanggang end of March 2023, no? Last year. Kung file ng motion for issuance of writ of execution, I think i-honor ng judge, ng MTC judge, yung naging usapan sa barangay. Lumakas man ang loob ni Mang Fidel sa mga nakuhang payo mula sa abogado, nananaig pa rin daw ang kanyang pagiging ama. Kaya bago siya magsampa ng kaso laban sa anak, nais daw niyang makarap si Riza sa huling pagkakataon.
Nitong Martes, sa hiling ni Mang Fidel, sinamahan siya ng resibo sa barangay New Lower Bikutan para makausap ang panganay na anak na si Riza. Pagdating sa barangay, agad siyang sumangguni sa kapitan at sa lupo ng barangay para mapatawag ang anak na si Riza. Invite mo na pumunta rito, nagkita ama niya na gusto siyang kausapin. Sinubukang ipatawag si Riza pero Pagpunta ko doon, pagkatok ko, wala nagbubukas. kasama ang resibo, nagpunta ang barangay at si Mang Fidel sa kanyang bahay kung saan nakatira si Riza. Alam ko na nandiyan ka, hindi ka lumalabas. Buksan mo ang pinto. Mamaya uli, subukan natin na magbalik uli dito. Pero at least para malaman na ni Kap na pumunta tayo, ayaw tayo buksan. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Mang Fidel sa kanyang bahay. Ilang saglit pa, Ma'am, para Bakit anong problema po? Tapos na yung usapan namin. anong tapos Ang na? hinihintay na lang po ay hinihintay na lang namin yung bahay namin sa Cavite. May pinirma Hindi, kayo hindi, na wala kami, alis. tapos na yon, walang kasunduan. That Hindi is kami, last year. hindi inayos ng lupon doon. Oh, may Ang isa pa, pinagpwersa pa ninyo yung barangay dito. Alam mo Dito. ba, itong dalawang ito nagsisinungaling. Tignan mo. Kami pang Kami Dahil- pa sinungaling, panganay ng anak ako. Ang ganyan tatay. Unang-una, dapat ilang magulang na pinagkakasundo kami pamilya. Ang pag-iusap namin, lilipat kami sa bahay namin sa Cavite pag na-forward na sa amin ng pag-ibig yung loan. Oh, 5 years ago. Which is hindi pa. So, saan kami titira? 5 So, years ang ago. pakiusap namin, pansamantala lang naman, natitira kami dito, once na ma-turn over na sa amin, yung bahay namin sa pag-ibig, aalis din kami dito. Hindi sila marunong umintindi sa amin. naging mainit ang pagtatalo ng mag-ama at ng mag-asawa. Isa kang manipulator. Sinungaling ka. Napakasinungaling mo. Alam itong... Hindi, sinungaling ka talaga. Asawa ko yan, siya yung Sinungaling ka. pumasok dito. Pwede kang lumalas Sinungaling dito ka. dahil hindi Hindi, sinungaling ka. Hindi namin, unang-una, walang titulo ng bahay na to. Ano wala? Ito, dala ko. No! Wala kang titulo. No, hindi. Ang gusto po sana ni tatay, magkaroon lang po tayo ng isang maayos na usapan. Hanggang ngayon, last na lang po ito. Pagdating ng mag-ama sa barangay hall na mas masana ang dalawang panig at sinimulan na nilang pag-usapan ng mahinahon ang isang bagong kasunduan. Nagkaharap muli sa araw na ito ang magkabilang panig at nagkasundo ng mga sumusunod. Mag-aantay ang complainant ng tamang araw na marilis ang housing loan sa Cavite upang makaalis sa bahay na gusto niyang kunin ng complainant. Okay na po, tatay? Opo, okay na po. Paliwanag ni Riza, matagal na raw niyang pinagdarasal na pakinggan siya ng ama at magkaayos sila. Kasi ang hinihiling ko naman talaga, yung maintindihan na kami ng lubusan. Kasi marami rin kami mga pinabayaran. Sa huli, nanaig ang pagiging ama ni Mang Fidel. Pumayag siyang patirahin pa rin ang anak at pamilya nito hanggang makalipat daw sila sa hinuhulog-hulugang lupa at bahay. Gusto pasasalamat ko sa inyo, programang ito, ganun din kay Ma'am Len Oresca. Na siya yung namagitan sa amin. Sana noon pa naayos na ito. Resibo, walang lusot ang may atraso.